Bigla akong nagmulat ng mga mata. Ang matinding lamig ay pumasok sa aking kwelyo. Ang hangin ay humagulgol sa aking mga tainga. Kasabay ng mga masasakit na sumpa ng boyfriend ko si Luis at ng kanyang nanay. Clara, marami kang naipon na supply. Ano naman kung magbahagi ka ng kaunti? Ang sakim mo. Noong nakaraang buhay ko, mahilig akong manood ng post-apocalyptic shorts, kaya nasanay akong mag-ipon ng supply. Nang dumating ang apocalypse ng matinding lamig, mabait kong tinanggap ang aking nobyo na walang tirahan, ang buong pamilya ni Luis. Ibinigay ko sa kanila ang karamihan ng aking naipon. Ngunit sa halip na magpasalamat, akala nila may itinatago ako sa kanila. Noong nagsimulang maubos ang supply, talaga nila akong itinulak palabas. Habang natutulog ako at ipinagpalit ako sa grupo ng mga basagulero para sa kalahating sako ng bigas at isang kumot. Nakahiga ako sa niyebe sa negatibong 80 degrees Celsius. Ang aking katawan ay matigas na sa lamig. Si Luis ay nakatayo hindi kalayuan. Pinoprotektahan siya ng kanyang nanay. Walang awa sa kanyang mga mata, puro kasakiman lamang. At ang backpack na pinaghirapan kong protektahan ay may ilang pakete lamang ng biskwit para sa survival. Ang aking huling pag-asa. Binigyan ko kayo ng supply. Kayo na mismo ang nagaksaya ng lahat. Sumigaw ako gamit ang natitira ko pang lakas. Ang boses ko ay paos na halos hindi marinig. Inagaw ni Luis ang bag mula sa akin at tiningnan ako. Walang kasalanan sa kanyang mukha. Puro kawalang interes lamang. Hinampas ng hangin ang mga snowflake sa aking mukha, tulad ng mga kutsilyo na pumuputol. Tiningnan ko ang taong minsan kong tunay na pinahalagahan. Ang aking puso ay sumasakit na parang nagyelo at nabasag. Isang matinding sakit ang dumating sa akin. Ang aking malay ay nagsimulang mawala. Akala ko ito na ang katapusan ng aking miserable na buhay, pero nang imulat ko muli ang aking mga mata, nakahiga ako sa sarili kong kama. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa siwang ng kurtina, mainit at nakakabulag. Bigla akong umupo. Wala akong lamig. Medyo lito lang. Inalis ko ang kumot. 12:43. Pumunta ako sa mesa. Kinuha ko ang telepono sa mesa. Naka-on ang screen. Ang petsa ay Enero 15, 2026. Kinurot ko ang sarili ko. Mahigpit. Tumagos ang sakit sa akin. Hindi pa naginip. Reborn talaga ako. Bumalik ako isang buwan bago ang apocalypse. Sa nakaraang buhay, ang apocalypse ng matinding lamig ay sumapit noong Pebrero, 5-5. Bumaba ng sobra ang temperatura. Sa loob ng 3 araw, umabot ito sa negatibong 80 degrees Celsius. Nag-brown out, nasira ang komunikasyon, naubos ang pagkain at tubig. Pagkatapos, dumating ang grupo ng mga basagulero. Naging impyerno ang mundo. Nagimbak ako ng mga supply para sa bagong taon, pero dahil pinatira ko ang pamilya ni Luis, hindi pa rin sapat. Sa huli, ako'y kanilang pinagtaksilan at iniwang mamatay. Hindi na sa pagkakataong ito. Hindi ko uulitin ang mga pagkakamali. Ang pamilya ni Luis, yung mga nanakit sa akin, wala silang matatanggap na kahit anong kabutihan mula sa akin. Makakaligtas ako. Mabubuhay ako ng maayos. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang sarili ko. Noon din, nahawakan ng daliri ko ang singsing. Ito ay alaala ni nanay. Isang payak na pilak na singsing. May mga simpleng ukit. Suot ko na ito mula pagkabata. Sa nakaraang buhay, gusto ni Luis ang singsing na ito. Sinabi niyang maganda ito. Gusto niya akong ibigay sa kanyang nanay. Pero ngayon, sa sandaling hinawakan ko ito, isang mahinang init ang dumaloy sa akin. Pagkatapos, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Na-activate ang spatial warehouse. Nakatali. Host Clara, nakabukas ang kakayahan ng walang hanggang spatial na pagkopya. Nagyelo ako. Sa likas, pinokus ko ang isip ko. Sa harapan ko, biglang lumitaw ang isang purong puti. Walang katapusang espasyo. Parang isang malaking bodega. Walang laman. Pero naramdaman ko na ang espasyong ito ay kayang maglaman ng walang katapusang dami ng mga bagay. Pansamantala akong pumitas ng panulat mula sa mesa. Nag-focus ako at naisip kong kopyahin ito. Sa susunod na segundo, mayroon akong kaparehong panulat sa aking kamay, habang ang orihinal ay naroroon pa rin sa mesa. Sinubukan kong kunin ang aking telepono mula sa mesa. Sa isang pag-iisip, ang telepono ay biglang nawala sa mesa at lumitaw sa purong puting espasyo. Bumulong ako 10. Ang telepono sa espasyo ay nag-replicate sa 10 kopya. Lahat ay nakaayos ng maayos. Nanginginig ako sa kasabikan, halos umiiyak. Talagang tinulungan ako ng Diyos. Hindi lang niya ako binigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay, kundi binigyan din niya ako ng ganitong kahanga-hangang espesyal na kapangyarihan. Ang espasyo ng singsing, ang kakayahan ng walang hanggang pagkopya. Sa mga ito, naramdaman kong handa na ako para sa apocalypse. Tinanggal ko ang singsing at sinuri ko ito ng mabuti. Ito ay nanatiling simpleng pilak na singsing. Ngunit sino ang mag-aakala na sa loob ng maliit na singsing na ito ay may ganitong kahanga-hangang kapangyarihan? Sa tingin ko ito ang huling paraan ni nanay para protektahan ako. Maingat kong ibinalik ang singsing at iningatan ito malapit. Nanumpa ako sa sarili ko na hindi ko nahahayaang may maghangad ng singsing na ito at hindi ko nahahayaang may manakit sa akin. Nang kumalma ako, nagsimula akong magplano. Kapag dumating ang apocalypse, ang pandaigdigang temperatura ay bababa sa negatibong 90 degrees Celsius. Magyayelo ang mga lungsod, mawawalan ng kuryente, magyayelo ang tubig, pupunuin ng mga zombie ang lahat. Ang isang permanenteng bahay
ang pinakamalaking target. Sa nakaraang buhay ko, maraming tao ang nagtago sa kanilang mga bahay. Namamatay sila sa lamig, o pinapasok ng mga zombie ang kanilang mga pinto, o naubusan ng supply at nagpakamatay dahil sa desperasyon. Ito ay tungkol sa pagmamaneho ng isang RV. Isang RV. Lagi akong may pangarap na maglakbay sa mundo sakay ng RV at makita ang lahat ng mga tanawin. Ngayong iniisip ko, ang isang RV ay talaga namang perpektong kuta sa panahon ng apocalypse. Gumagalaw, nakakaiwas sa pagsubaybay, mahusay na selyado, kayang tiisin ang lamig at mga zombie. Sa tamang pagbabago, maari itong maging isang ligtas na mobile fortress at sa loob ng espasyo, kayang maglaman ng sapat na supply at may lugar para magpahinga at magsaya. Sapat para mabuhay akong ligtas sa apocalypse. At ang unang kailangan kong gawin ay putulin ang anumang pagkakataon na guluhin ako ng pamilya ni Luis. Sa nakaraang buhay ko, ang apartment na ito sa downtown na iniwan sa akin ng nanay ko, ang dahilan kung bakit ako inistorbo ni Luis. Palagi siyang pumupunta, nagkukunwaring nagmamalasakit, pero talagang sinisiyat ako. Mamaya, niloko niya ako para ibigay ang bahay at ibinenta ito para sa mga suplay. Sa buhay na ito, kailangan kong ibenta agad ang bahay. Lumayo mula rito para hindi na niya ako mahanap muli. Tapusin ng tuluyan ang ideya niyang guluhin ako. Tungkol naman sa panimulang kapital, may plano na ako. Binuksan ko agad ang aking telepono, nakipag-ugnayan sa isang real estate agent, at inilista ang bahay. Ang presyo ay 2,200,000 piso na mas mababa sa market value, para lang maibenta ito ng mabilis hanggat maaari. Wala akong pakialam kung magkano ang nalugi ko. Kumpara sa pagiging inistorbo ni Luis at nauwi sa paghihirap, walang halaga ang luging ito. Pagkalipas ng 3 araw, mabilis na naibenta ang bahay. Nakuha ko ang 8,800,000 piso. Habang tinitingnan ang numero sa aking bank account, alam ko sa aking puso na malayo pa ang perang ito sa sapat. Pero hindi ako nagpanik. Dahil may naalala ako mula sa nakaraang buhay ko. Sa nakaraang buhay, si Luis ay isang malaking adik sa loterya. Araw-araw gumagastos siya ng ilang piso sa tiket ng loterya, na naginip na yumaman ng biglaan. At pagkalipas ng 5 araw, ang loterya ay nagkaroon ng 6 na milyong dolyar na jackpot. Si Luis ay hawak ang kanyang sariling tiket at umiyak sa bahay buong araw. Nagreklamo siya sa akin ng maraming beses. Sabi niya, isang numero lang ang kulang. Mula sa 2 milyong dolyar na jackpot, naging 2 piso na lang. Ngayong nabuhay akong muli, tandang-tanda ko ang mga numerong lagi niyang binabanggit. Ang 6 na milyong dolyar na jackpot ay akin na sa buhay na ito. Nang hapong iyon, nagbihis ako ng simpleng damit, nagmaskara at nagsombrero, at umiwas sa mga kalye kung saan baka makasalubong ko si Luis. Nakahanap ako ng tindahan ng loterya na malayo sa tinitirhan ko. Dahil sa alaala ko noong nakaraang buhay, binigkas ko ang mga numerong iyon ng paulit-ulit. Walang hinala ang tindero. Inimprenta niya ang tiket at ibinigay sa akin. Muli kong sinuri ng mabuti, kinumpirma na tama ang mga numero, tinupi ng maingat ang tiket, at inilagay sa loob kong bulsa. Tapos, bumaling ako at lumabas ng tindahan. Sa mga sumunod na araw, naghintay ako sa draw habang nag-aaral tungkol sa RV. Dahil kailangan kong mabuhay sa RV sa panahon ng apocalypse, kailangan ng RV na may mataas na kaligtasan. Kailangan maluwag ito at madaling baguhin. Nag-scroll ako sa mga website ng lahat ng tatak ng RV. Naghambing ng 12 ng modelo. At sa wakas ay pumili ng importadong off-road na RV. Ang katawan ng RV na ito ay gawa sa bakal na baluting pang-militar, napakalakas na depensa, at maraming espasyo. May kuwarto, kusina, at banyo. Bukod pa, maraming lakas. Maganda para sa magaspang na lupain. Kahit ang mga nagyayelong kalsada sa apocalypse, madali itong humawak sa mga iyon. Ang tanging downside ay ang presyo. Ang base model lang ay mahigit 11 milyong piso. Dagdag pa ang mga mod at armas. Hindi bababa sa 55 milyong piso. At nakakuha lang ako ng mahigit 8,800,000 piso mula sa pagbebenta ng bahay. Malayo pa, pero walang problema. Kapag nanalo ako ng 300 at 30 milyong piso, jackpot, hindi magiging problema ang perang iyon. Sa nakaraang 3 araw, tumawag si Luis ng ilang beses. Hindi ko sinagot kahit isa. Alam ko kung ano ang gusto niya. Naghahanap lang siya ng pera ko ulit. O kaya, mambola para bilhan ko siya ng mga bagay. Sa nakaraang buhay ko, palagi akong nahuhulog sa kanyang manipulasyong emosyonal. At nauwi sa pagkawala ng lahat aking tahanan, aking pamilya. Sa pagkakataong ito, wala siyang makukuha sa akin. Sa araw ng loterya, ang mga numerong panalo at ang aking numero ng tiket, tumugma ng perpekto. Pagkatapos ng buwis, sa 300 at 30 milyong piso na iyon, makakauwi ako ng 200 at 64 na milyong piso. Kinabukasan ng umaga, suot ko pa rin ang maskara ko at sombrero at pumuslit sa lottery center upang kunin ang premyo. Sa buong proseso ng pag-claim, nanatili akong hindi gaanong napapansin, tumanggi sa lahat ng panayam at hindi nagbigay ng anumang personal na impormasyon. Pagkatapos kunin ang premyo, ang 200 at 64 na milyong piso na iyon ay nailipat diretso sa bagong card na binuksan ko. Hindi ko ikinonekta ang card na ito sa anumang social media at hindi ko sinabi kahit kanino. Matapos makash ang premyo, dumiretso ako sa tindahan ng RV. Pero sa daan,
Kinorner ako ni Luis. Malinaw na hinahanap niya ako ng matagal. Nang makita niya ako, galit niya akong hinawakan. Clara, dinala ko si nanay sa syudad para bumisita. Gusto kong tumira sa bahay mo ng ilang araw. Pero lumalabas na naibenta mo pala ang bahay mo. Anong ibig sabihin yan? Nakikita kung gaano siya ka-feeling entitled. Hindi ko napigilan ang mapang uyam sa loob. Sa nakaraang buhay ko, ganoon din siya. Hindi niya kailanman inalintana ang nararamdaman ko. Kumuha lang siya ng kumuha. Kapag dumadalaw ang kanyang nanay sa syudad, hindi siya nagpapaalam at bigla na lang pupunta sa bahay ko. Itinuring niya ang bahay ko na parang kanya. Kinalkal niya ang mga gamit ko at inuutusan ako kung saan-saan. Lunok ako ng puot. Nagkunwari akong mahina. Sinabi ko sa kanya na may malubha akong sakit at nangangailangan ng malaking pera para sa paggamot. Kaya kailangan kong ibenta ang bahay para mabayaran ang gastos. Tapos nakiusap ako sa kanya na may sombrero sa kamay para mangutang ng 2,200,000 piso. Ang salitang utang ay nagpabago sa kanya. Ang gulat sa kanyang mukha ay biglang naging pandidiri at pag-iingat. Inalis niya ang kanyang kamay at sinigawan ako dahil sa pag-aaksaya ng pera. Sinabi niyang ayaw niyang madala sa problema ko at gusto na niya akong iwan. Tapos, tumakbo siya na para bang may sakit ako. Habang pinapanood ang kanyang paalis na likuran. Tigil ko na ang pag-arte. Ang natira na lang ay malamig na kalmado. Malamang hindi malalaman ni Luis na ang premyong 110 milyong piso na napakalapit niyang makuha ay napunta sa mga kamay ng taong gusto niyang saktan ng husto. At hindi niya malalaman na ang 330 milyong piso ang magiging tiket ko para makaligtas sa apocalypse. At matatapos siya, tulad ng sa nakaraang buhay natin, patungo sa pagkawasak na hinihimok ng kasakiman at pagiging makasarili. Pagkatapos kong iwan si Luis, hindi ako nag-aksaya ng oras. Agad akong nakipag-ugnayan sa tindahan ng RV at binayaran ng buo ang malaking off-road na RV na napili ko kanina. Sa araw na kinuha ko ito, dumiretso ako sa paggawaan ng sasakyan na itinayo ko. Ang mga tao doon ay mas maraming alam tungkol sa protective mods at mas marunong silang tumahimik. Sabi ko, papunta ako sa malalayong lugar para sa mga ekspedisyon at kailangan kong harapin ang mga mababangis na hayop at matinding panahon. Kaya nagtakda ako ng mahigpit na mga kinakailangan sa pagbabago at binigyan ko sila ng ultimatum. Kailangan nilang matapos ito sa loob ng 2 araw. Makakatugon ba sa aking mga pamantayan? Doble ang bayad. Mapatagalan? Wala. Naayos ko na ang plano ng pagbabago. Nilaktawan ko ang karaniwang mga upgrade sa seguridad. Ang bawat detalye ay ginawa para sa apocalypse. Ang katawan ay hindi gawa sa material ng bangko. Sa halip, pumili ako ng mas magaan, mas matigas na baluting composite na pangmilitar. Kaya nitong tumanggap ng kagat at bangga mula sa mababangis na hayop kahit maliliit na pagsabog. Ang mga bintana ay may double laminated na salamin na hindi tinatablan ng bala. Hindi lang sila pumipigil sa mga bala, pinipigilan din nila ang matinding lamig sa ibaba ng zero. Sa labas ng salamin, nagdagdag ako ng mga nababawing panangga na haluang metal. Kapag hindi ginagamit, nananatili silang nakasara, humaharang sa hangin at niebe, at itinatago ang anumang galaw sa loob. Kaya walang makakakita sa atin mula sa labas. Nagpakabit din ako ng 16 na kamera sa labas. Kaya mula sa loob, nakikita ko ang lahat sa labas na walang bulag na lugar. Pagkatapos, pinakabit ko ang mga nababawing harang na may haluang metal na spike sa paligid ng RV. Karaniwan, nakadikit sila sa katawan, kaya walang problema sa pagmamaneho. Kapag napaligiran ng mga nilalang, isang pindot at lumalawak sila at maaari rin silang paandarin ng kuryente. Ang mga gulong ay heavy-duty off-road run-flat na mga gulong na may pinatibay na panloob na rim na bakal. Kahit mabutas, makakapagpatuloy pa rin sila ng ilang milya. Ang pinto ay pinalitan ng isang sulong. Pinatibay na blast na pang-militar pinto. Mukhang simple, pero ang depensa ay sobra-sobra. Mayroon ding nakatagong elektronikong kandado sa labas. Kapag may kuryente, kahit mabibigat na kasangkapan, ay hindi ito mabubuksan. Sa loob, may manual na kandado pang emergency. Kung sakaling mabigo ang electronic system, at ikaw ay mas stuck sa loob. Nakita ng mga mekaniko ang aking mga nakatutuwang kahilingan sa pagbabago. Akala nila ako ay isang takas na nagtatago. Ang iba ay naghinala na papunta ako sa hangganan para sa ilegal na negosyo. Hindi na ako nag-abalang magpaliwanag. Naglabas lang ako ng ilang kahon ng nakabundle na pera mula sa trunk. Inilagay ko sila mismo sa harap nila. Sa malamig na tono, sinabi ko, gawin nyo lang ang trabaho ayon sa gusto ko. Mababayaran kayo. Huwag magtanong ng mga bagay na hindi dapat. Huwag sabihin ng mga bagay na hindi dapat. Ang pera ay mas malakas kumpara sa inaakala mo. Pagkalipas ng 3 araw, natapos ang pagbabago ng RV sa tamang oras. Ang binagong RV ay mukhang malaki at matibay. Lahat itim, may mga plato na bakal at salamin na hindi tinatablan ng bala. Mukha itong isang mobile fortress. Nakamit ng perpekto ang aking mga kinakailangan. Pagkatapos ng mga mods, kumuha rin ako ng isang set ng pinaka-advanced na self-circulating water filtration system sa mundo at isang generator. Ininstall ko sila sa RV para asikasuhin ang tubig at kuryente. Gumastos din ako ng malaki para kumuha ng dating sundalo ng Special Forces para mag-install ng high-power solar panel sa bubong
at isang battery bank. Samantala, nag-install ako ng 16 na kamera sa labas ng RV para mula sa loob ng RV. Makita ko ang lahat sa labas ng walang blind spots. Nakaupo sa sarili kong RV, nararamdaman ang maaliwalas na init sa loob. Nakatingin sa labas sa pamilyar na mga kalye. Nadama kong lubos akong ligtas. Handa na ang lahat. Naghihintay na lang sa apocalypse. Maraming gagawin sa susunod na 7 araw. Bumili ng mga supplies, bumili ng mga armas, at masanay sa paggamit ng sistema. Sa sistema ng pagkopya, hindi ko kailangang bumili ng masyadong maraming supplies ng sabay-sabay. Nakakatipid ng oras, at hindi makakaakit ng pansin. Kailangan ko lang bumili ng isang set, pagkatapos gamitin ang sistema para gumawa ng walang katapusang mga kopya. At itago lang sila sa espasyo. Mula sa panonood ng post-apocalyptic shorts, gumawa ako ng listahan, hinati sa ilang kategorya, at nagsimulang magpabalik-balik sa lungsod na parang langgam na nagdadala ng supplies. Di nagtagal, nabili ko na lahat ng kailangan kong supplies kapag walang tao sa paligid. Ginusto ko ito, at agad na gumana ang sistema sa aking isipan. Ilang pakete ng biskwit para sa survival sa harap ko ay agad na naging daan-daan, na maayos na nakasalansan sa espasyo. Ilang tasa ng instant noodles ay naging daan-daan, na nakasalansan sa isang sulok ng espasyo. Ang self-heating rice at mga delata ay kinopya ng paulit-ulit. Lahat ay inayos at itinago. Anti-inflammatory, antibiotic. Bandage sila ay bumuo ng isang maliit na bundok. Anti-inflammatory, antibiotic. Bandage sila ay bumuo ng isang maliit na bundok. At saka mga produkto para sa kalinisan ng kababaihan. Iyon ay sapat na para sa akin sa RV habang buhay. Kumuha ako ng fuel card. Nagpagas ako ng parehong gasolina at diesel ng sabay. Tapos bumili ako ng 12 ng extrang barrels, gasolina at diesel. Kapag walang nakatingin, kinopya ko ang lahat ng gasolina ng walang bilang at itinago ito sa espasyo. Sapat para panatilihin ang aking RV na tumakbo ng maraming taon. Bukod sa mga mahahalagang supply na ito, bumili rin ako ng ilang gamit para sa kaginhawaan upang mapanatili akong matino. Sa aking nakaraang buhay, ang apocalypse ay walang saya at mabigat, punong-puno ng panganib. Maraming tao ang hindi makatiis at piniling wakasan ng lahat. Alam ko na sa apocalypse, kailangan mo ng higit pa sa sapat na supply, kailangan mo rin ng lakas ng loob upang magpatuloy. Mahilig talaga akong magbasa ng nobela at manood ng TV shows ng sunod-sunod. Kaya bumili ako ng maraming pisikal na nobela. At sa aking telepono at tablet, nag-download ako ng hindi mabilang na nobela, TV series, pelikula, variety shows. Sa huli, ginastos ko ang bawat natitirang ipon ko upang makipag-ugnayan sa isang dayuhang sindikato ng mga mersenaryo at bumili ng maraming baril, balas at bulletproof vest. Para sigurado kapag nakasalubong ko ang mga zombie at masasamang tao, magkakaroon ako ng pagkakataong lumaban. Sa susunod na 10 araw, tumigil ako sa pagtakbo-takbo at nanatili na lang sa RV. Nag-familiarize sa mga features ng RV at kung paano gamitin ang sistema. Inayos ko lahat ng supplies sa espasyo ayon sa kategorya. Nag-set up ako ng imbakan, lugar medikal, armory, lugar ng pagkain, at lugar ng pang-araw-araw na gamit. Para mas madali kong mahanap ang mga bagay mamaya, sinubukan ko ring mag-replicate ng iba't ibang bagay gamit ang sistema. Unti-unti kong nakuha ang paggamit nito. Nalaman ko na napakabilis mag-replicate ng sistema, at ang mga kopya ay eksaktong katulad ng orihinal, walang pagkakaiba. Ang limitasyon ng pagkopya araw-araw ay dahan-dahang tumataas, mula 100 hanggang 200. Sigurado akong habang nag-o-upgrade ang sistema, tutuloy-tuloy ang pagtaas ng limitasyon. Sa panahong iyon, pumunta ako sa supermarket isang beses para kumuha ng mga merienda. Pagdating ko sa aisle ng merienda, bigla kong nakita ang isang pamilyar na figura. Si Luis iyon, at nakayakap siya sa isang bata at magandang babae. Siguro, ang bago niyang kasintahan. Nakita rin ako ni Luis at nagkaroon ng gulat sa kanyang mukha. Tapos naging ngisi. Lumapit siya sa akin kasama ang bago niyang kasintahan, sadyang nagpapakitang gilas. Anong ginagawa mo dito? Bumibili ng merienda? Akala ko naubos na pera mo para sa pagpapagamot at namatay ka na sa gutom. Tiningnan din ako ng bago niyang kasintahan mula ulo hanggang paa. Puno ng pagmamataas at paghamak ang mga mata. Luis, ito ba ang ex na sinasabi mo? Mukha naman siyang hindi gaanong. Ang simple ng suot at bumibili ng mumurahing merienda. Ngumisi si Luis. Mas naging sarkastiko ang tono. Oo nga, isang taong mamamatay na, ganado pa sa pagkain. Hindi katulad mo mahal, dadalhin kita sa bakasyon sa tabing dagat, kakain sa pinakamasarap at mananatili sa pinakamagandang lugar. Sa panonood ng kanilang peking mayabang na ugali, wala akong naramdaman na kahit anong pag-alon sa puso ko, tanging malamig na galit lamang. Hindi ko sila pinansin, pumili lang ako ng ilang supot ng merienda, tumalikod at umalis. Sumisigaw pa si Luis sa likod ko. Sofia, Huwag kang umalis. Ayaw mo bang pahiramin kita ng pera para makabili ka ng masarap na pagkain at mag-enjoy sa mga huling araw mo? hindi ako lumingon, binilisan ko lang ang lakad. Ang makipag-away sa mga taong tulad niya sayang lang sa oras. Darating na ang apocalypse, bilang na rin ang kanilang magagandang araw. Umupo ako sa sofa, binuksan ang projector, pinalabas ang pelikulang gusto ko, tapos kumuha ng isang supot ng mani, kumakain habang nanonood. Tumingin sa lahat ng nasa harapan ko, na puno ng seguridad ang puso ko. Sa buhay na ito, mayroon akong espasyo ng singsing, kakayahan ng walang hanggang pagkopya,
isang matibay na kuta ng RV, at sapat na mga supplies. Hindi na ako matatakot sa simula ng apocalypse o matakot na ipagkanulo at iwan. Lumipas ang mga araw, darating na ang apocalypse. Unti-unting bumaba ang temperatura, mula sa mahigit 50 degree pababa sa 30. Ang mga tao sa lansangan ay nagsimulang magsuot ng makapal na damit. Nagumpisa ng maglabas ng babala sa malamig na panahon ng balita na nagpapaalala sa mga mamamayan na mag-ingat at mag-imbak ng supply. Pero karamihan ay hindi ito sineseryoso. Noong mga oras na iyon, parang isa lang itong ordinaryong taglamig nagtatrabaho, nag-aaral, at namumuhay ang mga tao. Hindi nila alam na may paparating na malaking sakuna. Ang gabi bago dumating ang apocalypse, inararo ko ang aking RV sa isang liblib na paradahan. Kaunti lang ang tao rito, at malawak ang tanawin, hindi madaling makita. Kahit may panganib na dumating, makakalayo ako agad sa pamamagitan ng pagmamaneho. Sinuri ko lahat ng function ng RV. Tiniyak na ang grid na may mataas na boltahe, sistema ng surveillance, at sistema ng pag-init ay maayos na gumagana. Sinuri ko rin ang mga supply at armas sa espasyo. Tiniyak na lahat ay maayos. Natapos akong maghilamos, nagpalit ng komportabling pajama, at nahiga sa malaking kama sa kwarto. Kahit medyo kinakabahan ako, naramdaman ko ang kalmado at puno ng pag-asa. Pumikit ako, at sa aking isip, naalala ko ang bawat sandali mula nang ako'y ipanganak muli. Naisip ko ang ngiti ni nanay, at ang pagkukunwari at kalupitan ni Luis. Sa buhay na ito, magiging maganda ang aking buhay. Hindi lang makakaligtas, kundi uunlad. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatulog. Isang matinding lamig ang gumising sa akin. Bigla akong umupo. Nanginginig ang buong katawan ko. Kahit naka-on ang heating system, ang temperatura sa loob ng kotse ay bumaba ng husto. Nagmamadali akong pumunta sa sala at sumulyap sa thermometer. Nagulat ako sa numerong nakita ko sa screen. -130 degree. Narito na ang apocalypse. Naglakad ako papunta sa bintana. Itinaas ko ang isang sulok ng kurtina at sumilip sa labas. Ang nakita ko lang ay puting niebe. Ang buong lungsod ay natakpan ng yelo at niebe. Wala kahit isang tao sa mga kalye. Wala kahit isang sasakyan, tanging makapal na niebe, at ilang mga taong nagyelo na naging mga eskultura ng yelo. Sila ay malamang na nasa daan noong bigla ang matinding lamig ang nag-freeze sa kanila, at sa TV, wala nang normal na palabas. Tanging static lang. Minsan, may sumisingit na emergency broadcast. Emergency notice. Ang pandaigdigang temperatura ay bumaba ng husto. Bumaba ito sa ibaba ng -130 degree. Pinapayuhan ang lahat ng mamamayan na huwag lumabas. Manatili sa loob. Isara ang mga pinto at bintana. Magsagawa ng mga hakbang sa proteksyon sa lamig. Emergency notice. Mga hindi kilalang mutated na nilalang ang lumitaw sa lungsod. Pinaghihinala ang mga zombie. Pinapayuhan ang lahat ng mamamayan na huwag magbukas ng pinto. Huwag lumapit sa mga bintana. Protektahan ang inyong sarili. Ang boses sa broadcast ay nagmamadali. Puno ng takot. Pinatay ko ang TV. Sumandal ako sa sofa. Ipinikit ko ang aking mga mata. Alam ko na ang mga darating na araw ay magiging mahirap. Nagawa ko na ang lahat ng paghahanda. May tiwala ako na mabubuhay ako ng maayos sa apocalypse na ito. Totoo nga, hindi nagtagal, may gumalaw sa surveillance screen. Dumating na ang apocalypse ng matinding lamig. Biglang umingay ang surveillance alarm ng RV ko. Sa screen, may 4 na lalaking lumitaw sa paligid ng RV. Paulit-ulit nilang iniikot ang RV, tinitignan ito, at may sinasabi sila. Lumapit ang isa sa kanila sa pinto ng RV. Sinimulan niya itong pukpukin. Sumisigaw siya, sa kung sino man ang nasa loob. Buksan mo ngayon, ibigay ang mga gamit mo, o sisirain namin ang RV na ito. Nakaupo ako sa harap ng surveillance screen. Malamig ang tingin sa kanila. Ang mga ito ay malamang ang grupo ng mga basagulero ng apocalypse, nabubuhay sa pagnanakaw sa iba. Sa nakaraang buhay ko, ninakawan ako ng mga ganyang tao. Muntik na akong mamatay sa lamig dahil doon. Sa pagkakataong ito, hindi ko sila hahayaang makalusot. Hindi ko binuksan ang pinto. Wala akong sinabi. Binuksan ko lang ang switch para sa grid na may mataas na boltahe. Biglang naglabas ng mataas na boltahe sa paligid ng RV. Ang lalaking pumupukpok sa pinto. Aksidenteng nahawakan ito at natumba na walang malay. Bumagsak siya sa niebe. Nanginginig ang buong katawan. Nagulat ang 3 pang lalaki. Kitang-kita ang takot sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay umatras. Masyadong natatakot na lumapit muli sa RV. Matagal na nag-alinlangan ang 3 lalaki. At sa wakas, ay sumuko. Tiningnan nila ang lalaking nakahiga sa niebe. Walang pakialam, tumalikod at tumakbo. Mabilis silang nawala sa malawak na puting niebe. Tiningnan ko ang lalaking walang malay sa surveillance screen. At malamig na iniwas ang tingin. Sa apocalypse, batas ng gubat, ang pinakamalakas ang siyang makakaligtas. Dahil pinilit niyang kunin ang aking mga gamit, kailangan niyang maging handa sa bayad. Sa susunod na mga araw, nanatili ako sa loob ng RV, hindi lumalabas. Araw-araw, tinitignan ko ang surveillance screen, binabantayan ang paligid ng RV. Minsan, naririnig ko ang mga zombie na umaatungal sa labas, at mga tao na sumisigaw. Alam ko, ang mundo sa labas ay lubos na magulo. Kumakain ako ng nasa oras araw-araw, natutulog ng nasa oras. Sa libreng oras, nagbabasa ako ng nobela, nagbabasa ng libro, o nag-aayos ng mga gamit sa espasyo. Minsan binubuksan ko ang sistema, at sinusubukang i-duplicate ang ilang bagay, nag-a-adjust sa kung paano ito gumagana.
Ang sistema ay dahan-dahang nag-u-upgrade, patuloy na lumalaki ang espasyo, at tumataas ang limitasyon ng duplication. Ngayon, kaya kong mag-duplicate ng 500 items sa isang araw. Sa ika-5 araw, may aktibidad na naman sa paligid ng RV. Pumutok ako, nagmadali sa monitor, tumingin ng malapitan. Si Luis iyon, may 5 o 6 siyang kasama sa likod. Lahat mukhang masama ang ugali. May dalang mga masyete, palakol, bareta lahat na, diretso sa RV ko. Nakamakapal na padded jackets, at may bitbit na mga walang laman na bag. Halatang nandito para nakawin ang mga gamit ko. Nasa tabi niya ang bago niyang kasintahan. Napakayabang at napaka-arogante. Hindi ako na-stress, nanatili akong kalmado at pumunta sa control panel. At binuksan ko ang sistema ng depensa. Mode ng depensa, pinatibay ang mga baras ng seguridad at barbed wire. Pagkatapos, pumunta ako sa nakatagong kompartimento ng imbakan sa ilalim. Kumuha ng shotgun at isang kutsilyo. Nilagyan ng bala ang shotgun. Handa nang lumaban. Maya-maya, dumating si Luis at ang kanyang mga basagulero sa RV ko. Pinukpok ni Luis ang pinto ng RV. At sumigaw, "Clara!" Buksan mo. Alam kong nandyan ka, maging matalino at buksan ang pinto. Ibibigay mo ang mga gamit. Isa sa mga basagulero sa likod niya ang nagwagayway ng kanyang masyete at nagmura ng sobra. Nang hindi ako sumagot, binasag niya ang kanyang palakol sa bakal ng RV. Gumagawa ng malakas na kalabog. Umuga ng kaunti ang RV. Tinitigan ni Luis ang saradong pinto. Mukhang naiinip. Naging malamig ang kanyang boses. Clara, binabalaan kita sa huling pagkakataon. Buksan ang pinto. Ngayon na. Ibibigay mo ang mga gamit. Sa nakaraang buhay niya, ganoon din siya kasakiman at makasarili. Tuwing may nakikita siyang may magandang bagay, gusto niyang kunin para sa sarili niya. Sa buhay na ito, hindi pa rin siya nagbago. Hindi ko binuksan ang pinto. Pinindot ko lang ang intercom button sa monitor. Malamig kong sinabi, "Luis, huwag mong sayangin ang iyong hininga. O huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako." Naglabas si Luis ng malamig na tawa. Ang tono niya ay lalong naging mayabang. Clara, sino ba ang akala mo ikaw? Sa pamamagitan lang ng RV mo at ang iyong munting kakayahan, akala mo mapipigilan mo kami? Sasabihin ko sa iyo, alam ko na alam mong darating ang apocalypse. Nag-ipon ka ng maraming supplies at mayroon ka ring espasyo na kayang maglaman ng maraming bagay. Tandaan mo kung paano ka dati mahilig manood ng post-apocalyptic shorts? Tumigil si Luis. Akala ko may problema ka na matagal na. Bigla mong ibinenta ang iyong perpektong bahay bago ang apocalypse at iniiwasan mo ako. Ngayon na iniisip ko, alam mo na, dapat ang apocalypse ng maaga. Sadyang ibinenta mo ang bahay para maghanda sa apocalypse. Nanlayit ako. Luis, akala mo ang pagkakaroon ng ilang baril ay nagpapalakas sa iyo? Akala mo masisira mo ang aking modified RV? Sa panaginip mo, si Luis ay lubos na nagalit. Sa utos ni Luis, agad kumilos ang kanyang mga tauhan. Iwinasiwas nila ang kanilang mga machete, palakol, at bareta, pumapalo ng parang baliw. Sinusubukang sirain ang steel plating at mga pinto ng RV. Pero malinaw na minamaliit nila ang depensa ng RV. Kahit matalas ang kanilang mga armas, ang pagsisikap na sirain ang steel plating at bulletproof glass ay isang imposibleng pangarap. Pagkatapos ng ilang saglit na pagtama, ang katawan at mga pinto ng RV ay nanatiling hindi gumagalaw. Sa halip, naninigas ang kanilang mga kamay dahil sa vibration. Habang pinapanood ko ang kanilang nakakaawang mga figura sa monitor screen, isang malamig na ngisi ang namutawi sa aking mga labi. "Luis, ito ay simula pa lang. Susunod, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa." Naglakad ako papunta sa armory, kumuha ng machine gun, naglakad papunta sa bintana. Pinindot ko ang pindutan ng pagpapaputok na isang direksyon. Noong pinakustomize ko ang RV, espesipiko kong hiniling iyon. Pwedeng pumutok lang mula sa loob. Hindi nila makita ang loob, at hindi rin sila makaputok papasok. Pinuntirya ko ang isang lalaking sumisira ng RV. Pinindot ko ang gatilyo. Isang putok ang narinig. Bumagsak ang lalaki. Tumama siya sa niebe. Agad naging eskultura ng yelo. Nanigas ang iba. Kumalat ang takot sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay tumigil. Nagtinginan sa paligid ng baliw. Sinusubukang hanapin ang bumaril. Pero hindi nila ako makita. Nagpanik ang mga tao. Marami ang tumakbo. Nakita iyon ni Luis. At sumigaw agad. "Huwag tumakbo! Walang tatakbo! Nasa RV ang bumaril! Kung patuloy tayong maninira, mapipilitan siyang lumabas." Pero walang nakinig. Natakot na sila ng sobra. Lahat sila ay tumalikod. At tumakbo. Di nagtagal, si Luis at ang kanyang bagong kasintahan na lang ang natira. At ilang mas matatapang. Hindi ako tumigil. Patuloy akong nagpuntirya. Pinindot ang gatilyo. Ilang putok ang narinig. Ang iba ay bumagsak din. Tumama sila sa niebe. Naging mga eskultura ng yelo. Ngayon, si Luis at ang kanyang bagong kasintahan na lang ang natira. Nanginginig si Luis sa takot. At ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bagong kasintahan. Dahan-dahang umuurong. Hindi lumalapit sa RV. Patuloy kong pinupuntirya si Luis. Papatayin ko siya. Aalisin ang problemang ito minsan. At para saan? At pagbabayarin siya sa kanyang ginawa. Pero noong malapit na kong pindutin ang gatilyo, biglang may narinig na nakakabinging atungal mula sa malayo. Tumingin ako sa monitor at nakita ang isang kawan ng mga zombie
na umaatake, papalapit. Narinig din ni Luis ang atungal ng mga zombie. Bigla siyang lumingon at nakita ang mga zombie na tumatakbo palapit sa kanya. Sobrang takot siya at hindi na siya nag-abalang magmakaawa pa sa akin. Hinawakan niya ang kanyang bagong kasintahan at tumakbo palayo. Tumatakbo na parang takot na kuneho. Hindi ko sila hinabol o bumaril. Dahil alam kong kahit hindi ko siya patayin, hindi siya makakatakas sa mga kuko ng zombie. Sa apocalypse, ang isang walang hiyang tulad niya, isang duwag na takot mamatay, magiging pagkain ng zombie, o papatayin ng iba. Lumapit ako sa monitor, binabantayan ang mga zombie, pumaligid ang mga zombie sa RV, umiikot at umaatungal ng walang tigil at ginagamit ang kanilang mga kuko para kalmutin ang katawan at bintana ng RV. Pero ang kanilang mga kuko hindi man lang makakamot sa katawan o bintana ng RV. Nagiiwan lang ng mababaw na gasgas. Naka-on pa rin ang high voltage grid. May ilang zombie na hindi sinasadyang humawak sa RV. At nakuryente, agad na nahimatay, bumagsak sa niebe. Agad na sinalakay ng iba, kinakagat at pinupunit ng mga zombie ng mabangis. Pero hindi nila kayang pasukin ang RV ko. Basta nasa loob ako ng RV, ligtas ako. 2009 19 sa Arsya. Nakayanan ko pa rin. Alam ko na ito ay maliit na problema lamang sa apocalypse. Mas maraming panganib ang naghihintay sa akin. Noon, tumunog ang boses ng mekanikal na sistema sa aking isipan. Matagumpay na nalabanan ng host ang mga pag-atake mula sa tao at zombie, side quest na kumpleto, system upgrade initiated, bagong feature na unlocked, spatial farming. Natigilan ako sandali, tapos sobrang saya ko. Spatial farming. Ibig sabihin, makakapagtanim ako sa espasyo, kahit na maubos ang supplies mamaya. Maaari akong umasa sa spatial farming para maging sapat sa sarili. Wala nang alalahanin sa pagkain. Agad kong pinokos ang isip ko at pumasok sa espasyo. Nakita ko ang isang bahagi ng bakanteng lupa sa espasyo, mga ilang dosenang metro kwadrado. Ang lupa ay mataba at mukhang perpekto para sa pagtatanim. Naalala ko bumili ako ng mga buto ng gulay at mga buto ng pananim. Bala kong itago ang mga ito bilang reserba. Ngunit ngayon ay napakinabangan ko na. Kinuha ko ang mga buto mula sa imbakan sa espasyo at maingat na itinanim ang mga ito sa lupa. Pagkatapos magtanim, ginamit ko ang sistema ng pagkopya para dumami pa ang mga buto at itinanim din ang mga ito. Alam ko na sa tulong ng espasyo, ang mga butong ito ay sisibol, lalago, at mamumunga sa lalong madaling panahon. Pagkatapos gawin ang lahat ng iyon, lumabas ako ng espasyo, nakatingin sa malawak na puting niebe. Puno ako ng pag-asa. Sa buhay na ito, hindi lang ako makakaligtas, kundi mabubuhay din ng maayos. Meron akong matibay na RV, maraming supplies, isang malakas na sistema, at spatial farming. Hindi na ako kailangang mag-alala sa anumang panganib sa apocalypse. Sa mga sumunod na araw, nanatili ako sa RV. Binabantayan ang paligid, habang inaalagaan ang mga pananim sa espasyo. Ang mga pananim sa espasyo ay lumaki ng napakabilis. Sila ay sumibol sa loob lamang ng 3 araw. Isang lunti ang bahagi, puno ng buhay. Sa panahong iyon, nakaranas din ako ng ilang maliit na pag-atake ng mga zombie. Ngunit madali ko silang hinarap. Minsan ginagamit ko ang grid na may mataas na boltahe para matigilan sila. At minsan binabaril ko sila. Sa bawat laban, mas gumaling ako sa mga armas, mas kalmado, at mas matapang. Ngunit habang pumapatay ako ng mga zombie, si Luis kahit papaano ay nakahanap ng bagong taga-suporta. Ang kanyang grupo ay may mas magagandang armas at naghahanda na salakayin muli ang aking RV. Nitong mga nakaraang araw, nililinis ko ang mga zombie na gumagala sa parking lot. Nang malapit ko nang patakbuhin ang drone para magmando sa paligid, biglang may mga madidilim na figura na kumislap sa monitor. Tumingin ako at bumigat ang aking dibdib. 2 binagong mabibigat na off-road na sasakyan ang nagmamadaling tumawid sa yelo patungo sa akin. May mga itim na assault rifle na nakakabit sa mga sasakyan at 2 compact na grenade launcher. Ang kanilang mga gamit ay ilang beses na mas sopistikado kaysa sa grupo ng mga basagulero na dinala ni Luis dati. At ang figura sa harap ay si Luis pa rin. Si Luis ay nakasuot ng makapal na itim na winter coat. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng karahasan at sama ng loob. Nakatayo sa tabi niya ang ilang mga lalaking nakacamouflage na may suot na goggles. Lahat ay matangkad at matipuno, may mababangis na ekspresyon. Ang mga nguso ng kanilang assault rifle ay kumikinang ng malamig. Ang mikropono ng monitor ay nakakuha ng kanilang usapan. Luis, ang lupit mo. Ibinenta mo talaga ang bagong kasintahan mo sa black market para pumagit na ang amo namin. Kung hindi namin makuha ang RV at mga supply, ang amo ang haharap sa'yo. Ang boses ni Luis ay paos at magaspang. May bahid ng pambobola. Huwag kang mag-alala. Kahit gaano kalakas ang depensa ng RV ng babaeng iyon, hindi nila kaya ang grenade launcher mo. Kapag nakuha na natin ang espasyo at mga supply sa loob, pangako, makakakuha ka ng iyong bahagi. Tumalikod ako at dahan-dahang pinindot ang buton sa control panel. Ang drone sa ibabaw ng RV ay dahan-dahang umakyat na may mahinang asul na liwanag. Tahimik na nagtatago sa likod ng hamog ng yelo, nakatutok kay Luis at sa kanyang grupo. Hindi ako kumilos agad, kundi dahan-dahang minaniobra ang drone sa ibabaw ng RV.
tahimik na pumapaitaas sa hamog ng yelo, at binuksan ang loudspeaker. Alam kong gusto ninyo ng mga supply. Ang aking boses ay nagmula sa loudspeaker. Maari kong ilabas ang lahat ng supply mula sa espasyo at sumama sa inyo, pero hindi si Luis. Agad na nagdilim ang mukha ni Luis, at sumigaw siya. Clara, huwag kang magloko. Hindi ko pinansin ang kanyang sigaw at nagpatuloy. Ibinenta ni Luis ang sarili niyang kasintahan para sa proteksyon, kaya maaga o huli, ibebenta rin niya kayo. Ang sino mang pumatay sa kanya, bibigyan ko ng 30% ng mga supply. Kung hindi, sasabog ko ang mga bitag sa paligid ng RV ngayon din, at lahat tayo ay mamamatay ng sabay. Walang makakakuha kahit isang supply. Ang mga salitang ito ay parang batong itinapon sa tahimik na lawa, at ang mga lalaking nakakamo sa paligid ni Luis ay agad na nagkagulo. Ang matangkad na nakakamo ang unang nagtaas ng kanyang baril. Itinutok ito kay Luis. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman at kalupitan. Namutla ang mukha ni Luis, at baliw niyang inilabas ang kanyang pistola mula sa baywang. Ngunit bago pa niya hilahin ang gatilyo, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumama ang bala sa kanya, nang eksakto sa kaliwang dibdib at tiyan. Umungol si Luis, nag-alangan, at bumagsak sa yelo, at ang kanyang katawan ay kumibot ng ilang beses bago tumigil. Humakbang pasulong ang lalaking balbas. Sinisipan niya ang katawan ni Luis. Patay na siya. Clara, pinatay natin si Luis. Ibigay mo na sa amin ang mga gamit. Pinapanood ko ang kanilang mga mukhang sakim sa monitor. Mabilis na pinindot ng aking mga daliri ang mga butones sa control panel. Agad na nag-extend ang mga baton na dekuryente sa paligid ng RV. Kumakaluskos at lumulukso ang high voltage na kuryente sa mga metal na baras. Pinapaliwanag ng maputlang asul na kuryente ang paligid na hamog ng yelo. Gusto nyo ng mga gamit? Bumitiw ako ng malamig na tawa. Ginagamit lang kita para patayin si Luis. Sa tingin mo karapat-dapat ka sa aking mga gamit? Namutla ang lalaking balbas at ang kanyang mga kasama. Itinaas nila ang kanilang mga assault rifle. Nakatutok sa RV. Handang pumutok. Agad kong i-activate ang railgun na itinago ko sa espasyo. Tumpak na nakatutok ang nguso ng baril sa kanila. Kumikislap ang asul na liwanag sa nguso ng baril. Iyan ay isang malakas na hadlang. Subukan nyo lang. At babarilin ko kayo. Mananatiling kalmado ang boses ko. Ngunit walang pagkakamali sa banta. Tinitigan ng lalaking balbas at ng kanyang mga tauhan ang asul na liwanag. Pagkatapos ay tumingin sila sa kumakaluskos na high voltage na kuryente sa paligid nila. Nag-alinlangan sila ng saglit. Sa wakas, hindi sila nangahas na ipagsapalaran ito. Malakas siyang dumura. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan. Umatras! Haharapin natin ang babaeng ito mamaya. Mabilis silang tumalon sa off-road na sasakyan. Bumuga sila ng ingay palabas ng parking lot. Maya-maya ay nawala sa hamog ng yelo. Napabuntong hininga ako ng ginhawa. Tumayo ako at lumakad papunta sa side door ng RV. Pinindot ko ang butones. Binuksan ko ito ng kaunti. Inilabas ko ang aking ulo. Dumapo ang aking mga mata sa kung saan nahulog si Luis. Lumubog ang aking puso. Sa yelo, mayroon lamang isang pool ng maitim na pulang dugo at ilang mga shell casing. Wala na ang katawan ni Luis. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Isinara ko ang side door. Nagmamadali akong bumalik sa control room. Mabilis kong pinag-swipe ang panel. Inilabas ko ang surveillance replay. Sa footage, si Luis, pagkatapos barilin, ay nagkulot at nagkunwaring nanginginig. Nang tumalikod ang lalaking balbas at ang kanyang mga tauhan, sa sandaling binuksan ko ang side door, bigla siyang tumayo mula sa yelo. Hindi pinapansin ang kanyang mga sugat. Sumuray-suray siya papunta sa front door ng RV. Idinikit niya ng mahigpit ang kanyang katawan sa bakal na baluting hindi tinatablan ng bala. Maingat na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Bigla kong naalala ang aking nakaraang buhay. Ang medikal na pagsusuri ni Luis ay nagpakita na nasa kanang bahagi ang kanyang puso. Ang mga bala kanina lahat ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib at kaliwang tiyan. Hindi sila tumama sa anumang vital. Sa surveillance footage, kumuha si Luis ng isang bagay mula sa kanyang jacket. Iniladlad niya ito sa kanyang kamay. Ito ay isang hulmahan ng kamay na silikon. Gustong gamitin ni Luis ang fingerprint unlock sa aking RV. Kaya naman kanina, nang mapansin ni Luis na may fingerprint unlock ang RV, naisip niya ang trick na ito. Noong unang magka-date kami ni Luis, may mga bagay na paminsan-minsan ay nawawala sa bahay ko. Isang bagong lipstick, ilang barya mula sa drawer. Sa tuwing nakakunot ang noo ko at nagbubulong-bulong, si Luis ay tatapik lang sa balikat ko at ngingiti. Sasabihin sa akin nang walang sigla na ako ay pabayalang, na nawawala ang mga gamit ko. At huwag mag-alala, na huwag na akong magpahalata. Lumalabas, kahit noon pa, may masamang intensyon na siya. Noong hindi ako nakatingin. Lihim niyang kinopya ang mga fingerprint ko. Tuwing nasa trabaho ako at wala sa bahay, gagamitin niya ang mga kinopyang print para pumasok at magnakaw ng mga gamit. Pero noon, ako ay walang muwang. Na-blinded ng kanyang peking tamis, hindi ako naghinala. Kahit minsan, maingat siya. Ipinilit niya ang hulmahan ng kamay sa fingerprint scanner ng pinto ng RV. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik at tuso. Beep. Hindi tinanggap ang fingerprint. Narinig ang malamig na beep ng error. Nanigas ang katawan ni Luis. Lumitaw ang pagtataka sa kanyang mukha. Hindi siya sumuko. Paulit-ulit niyang ipinilit ang hulmahan sa scanner.
Nang paulit-ulit, ngunit sa bawat pagkakataon, parehong beep ng pagkabigo. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at mabilis na nag-type ng code sa keypad ng pinto. Nanginginig ang kanyang mga daliri dahil sa kaba at sugat. Ngunit pagkatapos pindutin ang huling numero, pareho pa rin ang beep maling code. Hindi niya alam na ang pinto ng RV ko ay may 3 antas ng seguridad: fingerprint, passcode, at iris scan. Lahat ng 3 ay kailangan. At pagkatapos kong ipanganak muli, nakita ko na ang kanyang pagkukunwari at kasakiman. Matagal ko nang pinalitan ng fingerprint at passcode, hindi tulad ng aking nakaraang buhay. Ang hulmahan ng kamay na silikon na nasa kanyang kamay, at ang piraso ng papel na may lumang passcode mula sa aking nakaraang buhay ay mga walang kwentang basura. Hindi nila ako kayang saktan at hindi nila mabubuksan ang pintong ito na nagpoprotekta sa akin. Nakatitig si Luis sa pintong hindi gumagalaw. Ang pananabik sa kanyang mga mata ay unti-unting naging karahasan at kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang hilahin ang hawakan ng pinto gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit nanatiling sarado ng mahigpit ang pinto. Sa di kalayuan, mahina ang mga atungal ng zombie. Alam niya na hindi siya pwedeng mag-aksaya ng panahon. Tanging makapagbigay siya ng masamang tingin sa RV. Saka sumuray-suray patungo sa labasan ng parking lot. Mabilis na nawala sa makapal na hamog ng yelo. Pagkatapos makatakas ni Luis, gumawa ako ng buong pagsusuri sa RV. Sagana ang bala ng railgun. Gumagana ng maayos ang mga baton na dekuryente. Ang bakal na baluting hindi tinatablan ng bala at tempered glass ay may ilang gasgas. Pero nananatili pa rin itong matibay. Walang sira kahit isa. Tapos na ang pagsusuri. Ipinatawag ko ang espasyo. Sa madilim na kayumangging lupa, ang luntiang mga gulay at matataba na mga kamatis ay umuunlad. Isang pindot ng aking daliri, sinimulan ko ang sistema ng pagkopya. Mabilis kong kinopya ang maraming bala ng railgun, biskwit para sa survival, at purong tubig. Binigyan muli ng supply ang RV. Pagkatapos mag-empake ng lahat, bumalik ako sa sala ng RV. Lumubog ako sa malambot na sofa. Ang heater ay bumubuga ng malakas. Bumuhos ang mainit na hangin sa akin. Natunaw ang lahat ng lamig. Kinuha ko ang tablet. Binuksan ko ang nobelang na-download ko kanina. Sumandal sa sofa at nagsimulang magbasa. Lumipas ang mga araw. 80 sa kanila. Ang matinding malamig na panahon sa labas ay walang senyales ng paghina. Lalo lamang lumamig. Ang temperatura ay bumaba sa negatibong 100 degrees Celsius. Parami ng parami ang mga eskultura ng yelo na lumilitaw sa mga kalye at patuloy na dumarami ang bilang ng mga zombie. Bukod pa, ang mga zombie mismo ay nagbago. Mas mabilis at mas malakas sila kaysa dati. Ang kanilang balat ay naging mula sa lila hanggang sa kulay abo na asul. Mas nakakatakot ang itsura nila. Pinanood ko ang mga zombie sa labas sa pamamagitan ng mga surveillance camera. Napansin ko na hindi lang sila mas mabilis at mas malakas. Mas matalino rin sila. Hindi na lang sila gumagala at kumakagat ng basta-basta. Sa halip, nagtitipon-tipon sila upang atakehin ang mga pamayanan ng tao. Gumagamit pa sila ng mga simpleng kasangkapan, tulad ng mga bato at patpat, para atakihin ang mga tao at sasakyan. Alam kong nag-evolve ang mga zombie na ito. Sila ay naging advanced na mga zombie. Mas mapaminsala sila ngayon. Kailangan kong maging mas maingat. Kailangan kong ihanda ang aking mga depensa. Kailangan kong iwasan na mapalibutan ng advanced na mga zombie. Sinuri ko ang sistema ng depensa ng RV, mga armas, at mga supply. Pagkatapos tiyakin na handa na ang lahat, sa wakas, ay napabuntong hininga ako ng may ginhawa. Noon lang, biglang umuga ang RV ng malakas. Pagkatapos, narinig ko ang malakas na atungal at pagkatok sa labas ng bintana. Mas matindi ito kaysa sa anumang dati. Agad akong tumayo at tumakbo papunta sa control room. Binuksan ko ang mga surveillance camera. Ang larawan sa screen ay agad na pumuti ang aking mukha. Bumalik si Luis! At dinala niya ang isang buong kawan ng advanced na mga zombie. Nagdala si Luis ng maraming advanced na mga zombie. Ang mga advanced na zombie na ito ay malalaking lahat. Ang mga mukha nila ay baluktot at mabagsik. May hawak silang mga bato at pamalo. Paulit-ulit silang humahampas sa katawan at bintana ng RV. Samantala, nakatayo si Luis sa di kalayuan, nanonood ng malamig. Isang masamang ngiti ang pumapasok sa kanyang mukha. Gusto niyang gamitin ang mga advanced na zombie para sirain ang aking RV. Kaladkarin ako palabas at hayaang punitin ako ng mga zombie. Pinapanood ko si Luis at ang mga advanced na zombie sa monitor. Ang aking mga mata ay puno ng galit at lamig. Ang walang hiyang iyon ay ayaw mamatay. Napakasama niya. Para patayin ako, hindi siya nagdalawang isip na dalhin lahat ng advanced na zombie na ito. Ang mga advanced na zombie ay humahampas ng napakalakas. Ang katawan ng RV ay nanginginig ng malakas mula sa kanilang mga hampas. Ang mga marka sa mga bintana ay lumalalim. Hindi pa sila nababasag, pero nagsisimulang lumitaw ang mga bitak. Alam ko kung magpapatuloy ito, ang mga depensa ng RV ay malalagpasan ng mga advanced na zombie. Kailangan kong makaisip ng mabilis para itaboy ang mga advanced na zombie at si Luis. Hindi ako nag-atubili kahit isang segundo. Binuksan ko agad ang railgun sa bubong ng RV at ang mga baton na pampamanhid sa paligid nito. Pinaputukan ko ang mga advanced na zombie na nakapaligid sa RV. Ang railgun ay nagpaputok ng ilang asul na sinag.
Tumama sila sa ilang nangungunang advanced na zombie. Naglabas sila ng matinis na hiyaw, agad nabutas ang kanilang mga katawan, at bumagsak sila sa lupa. Di nagtagal, ay tumigil sila sa paggalaw. Naging malamig silang mga bangkay, agad na pumutok ang mataas na boltahe. Ilang advanced na zombie malapit sa RV ay tinamaan ng mataas na boltahe, nanginginig habang bumabagsak sa lupa. Di nagtagal ay tumigil sila sa paggalaw, pero napakarami ng advanced na zombie at naging mas matalino sila. Nakikitang natamaan ang kanilang mga kasama, hindi sila umuurong. Sa halip, mas galit na galit silang sumugod sa RV. Paulit-ulit silang humahampas sa katawan at bintana ng RV. Patuloy kong pinapatakbo ang railgun, sinasalakay ang mga advanced na zombie. Isa-isa, ang mga advanced na zombie ay bumabagsak sa lupa. Pero di nagtagal, ay pumapasok ang mga bago, pumapaligid sa RV. Mabilis na nauubos ang bala ng railgun, kahit na kaya kong kopyahin ang mga resources ng walang katapusan. Ang pakikipaglaban sa mga zombie na walang pagod, ay nauubos ang aking stamina. Hindi ko na kayang mag-aksaya ng panahon sa kanila. Nag-isip ako ng sandali, at biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya. Dahil matitibay ang mga zombie na ito, magsisimula ako kay Luis. Mula sa refrigerator ng RV, kukuha ako ng ilang madugong steak. Ilalabas ko ang drone ng RV. Pinalilipad ko ang drone diretso kay Luis. Pagkatapos, bubuksan ko ang loudspeaker ng drone at magpapatugtog ng malakas na musika. Narinig ng mga advanced na zombie malapit kay Luis ang malakas na musika at agad na naakit. Lahat sila ay umikot at dumiretso kay Luis. Sumisigaw sila ng malakas habang tumatakbo. Agad na nanigas ang masamang ngiti ni Luis. Nag-flash ang gulat at takot sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na gagamitin ko ang paraang ito para akitin ang advanced na mga zombie palapit sa kanya. Sumpain ka, Clara. Haliparot ka! Sumigaw si Luis na parang baliw sa RV. Lumingon siya para tumakbo, pero huli na ang lahat. Dose-dosenang advanced na zombie ang umabot kay Luis sa isang saglit. Hinawakan nila siya ng kanilang matitigas na kamay at pinagpira-piraso siya ng walang awa. Naglabas si Luis ng nakakasindak na sigaw, puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Naglaban siya, pero sobrang lakas ng mga advanced na zombie, hindi siya makawala. Di nagtagal, nawala ang mga sigaw ni Luis. Pinagpira-piraso ng mga advanced na zombie ang kanyang katawan. Nagiiwan lamang ng dugo ang gulo. Pinapanood ko ang monitor habang nilalamon si Luis ng mga advanced na zombie. Wala akong kahit anong awa. Siya mismo ang may kasalanan nito. Ang utang niya sa akin sa nakaraang buhay. Sa wakas, ay nabayaran na niya sa buhay na ito. Ngayong naalagaan na si Luis, patuloy kong pinapatakbo ang railgun at inaatake ang natitirang advanced na mga zombie. Isa-isa, bumagsak ang mga advanced na zombie. Di nagtagal, lahat ng advanced na zombie na nakapaligid sa RV ay natanggal. Matapos mawala ang mga advanced na zombie, nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos, maingat kong tiningnan ang lahat ng function ng RV. Nakita kong ang katawan at mga bintana ay may ilang sira. Pero, walang malala, ang sistema ng depensa ay maayos pa rin. Kukuha ako ng ilang gamit at mabilis na inayos ang RV. Pagkatapos, nag-restock ako ng bala ng railgun. Bala ng railgun. Kaya handa na ako para sa anumang susunod. Dahil naayos na si Luis at ang mga advanced na zombie, sa wakas, makakapagpahinga na ako at aasikasuhin ang mga gulay at supply sa espasyo. Lumipas ang mga araw. Ang mga gulay sa espasyo ay lumalago. Sumibol ang mga buto ng prutas at lumaki na mga malalambot na berdeng punla. Araw-araw, nag-aani ako ng mga hinog na gulay. Inaasikaso ang mga punla at ginagamit ang sistema ng pagkopya para mag-ipon ng mga supply at armas. Iniimbak ang mga ito sa espasyo para sa mga emergency. Noon lang, habang inaasikaso ko ang mga gulay, napansin ko na nagbago ang mga sili. Hindi na sila pula, naging mga transparent na kristal, malinaw na kristal, na may mahinang asul na liwanag. Inabot ko, at marahang hinawakan ang kristal. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking mga daliri. Kasabay nito, isang maputlang asul na translucent na screen ay lumitaw sa harap ng aking mga mata, at tumunog ang tunog ng notifikasyon ng sistema. Na-upgrade muli ang espasyo. Ang kristal ng paminta ay ang kristal ng pagkasira para sa mga advanced na zombie. Hawakan ito at sisirain ito sila. Ang mga advanced na zombie ay maaaring kopyahin. Nanigas ang aking mga daliri. Teka, ang mga kristal na ito ay mga advanced na zombie pala? Ang kristal ng pagkasira ay nagpapawala agad ng mga zombie nang walang bakas. Ito ay nangangahulugan na, sa wakas, ay mayroon na ako ng isang trump card para tuluyang alisin ang mga advanced na zombie. Simula ngayon, kapag nakatagpo ako ng malalakas na advanced na zombie, hindi na ako mag-aaksaya ng bala sa pakikipaglaban ng buong lakas. Ilalabas ko lang ang mga kristal na ito at lilipulin sila ng madali. Para sa isang tulad ko na pinagmumultuhan ng mga advanced na zombie, ito ay napakagandang balita. Maingat kong pinulot ang mga kristal ng paminta isa-isa at iniimbak ang mga ito sa espasyo. Pagkatapos, ginamit ko ang sistema ng pagkopya para gumawa ng hindi mabilang na kopya ng mga kristal ng paminta. Inayos ko ang mga ito ayon sa kategorya sa espasyo. Alam ko na ang mga kristal ng pagkasira na ito ay magiging pinakamahalagang armas sa Apocalypse. Mga gamit ni Lin Xiaoyi. Wala. Makakatulong sila sa pag-alis ng mga hadlang sa unahan.
Kalagayan ng pinsala ni Lin Xiaoyi. Walang pinsala, estado ng damdamin ni Lin Xiaoyi. Nakatuon sa pag-aalis ng banta ng mga advanced na zombie. Habang pinag-aaralan ko ang kristal ng paminta, biglang yumanig ng malakas ang RV. Nag-aaral lang ako ng kristal ng paminta noong biglang sumabog muli ang RV. Pagkatapos, mabangis na mga hagulgol at paghampas ang nanggaling sa labas ng bintana. Mas matindi kaysa dati. Tumalon ako at tumakbo sa control room at binuksan ang mga surveillance camera. Agad na namutla ang mukha ko. Isang malaking grupo ng mga zombie ang pumaligid sa RV. Hindi ito tulad ng mga advanced na zombie dati. Hindi lang sila matatangkad. 22 AM CCT31, 202403, 45, 22 AM. Sila ay napakabilis, napakalakas, at kaya pa nilang gumamit ng mga armas. Sa 2-20 ang kosong tiga, 45-22 AM. Mayroon silang mga machete, steel pipes, baril. Ang ilang zombie ay naka-bulletproof vests, DCT-31, 222403, 45-22 AM. Mukha silang napakabigat. At nangunguna sa grupong ito ng zombie, nakatayo ang isang pamilyar na figura. Ang kanyang katawan ay kasuklam-suklam na ngayon. Ang kanyang balat ay maputlang abu berde. Ang kanyang mga mata ay hungkag at mailap, at siya ay nabasa sa dugo. Pero nakilala ko siya agad. Luis, buhay pa siya. Matapos siyang kagatin ng advanced na zombie na iyon, hindi siya naging regular na advanced na zombie. Sa halip, nag-evolve siya bilang haring zombie. Ngayon ay kontrolado niya ang isang grupo ng makapangyarihang mga zombie, at bumalik para maghiganti. Clara, hindi pa ako patay. Bumalik na ako. Luis, huwag o sa halip, haring zombie Luis. Naglabas siya ng isang nakakabaliw na hagulgol sa RV. Ang kanyang boses ay paos at matinis. Lumingon si haring zombie Luis sa mga zombie sa tabi niya at naglabas ng isang hagulgol. Isang grupo ng mga zombie ay agad na sumugod ng galit na galit sa RV. Iwinasiwas nila ang kanilang mga armas. Humahampas sa katawan at mga bintana ng RV. Malakas na kumakatok. Nanginginig ng husto ang RV dahil sa mga impact. Lalong lumalim ang mga bitak sa mga bintana. Handa nang pumutok anumang segundo. Tinitigan ko si haring zombie Luis sa screen. At ang grupong iyon ng makapangyarihang mga zombie. Nagniningas ang aking mga mata sa galit at malamig na puot. Ang walang hiyang iyon ay hindi mamamatay. Naging haring zombie nga siya at kontrolado ang lahat ng makapangyarihang zombie na ito. Mukhang ngayon, kailangan ko siyang tapusin ng tuluyan. Kung hindi, patuloy lang siyang manggugulo sa akin na nagdudulot ng walang katapusang problema. Nang walang pag-aalinlangan, agad kong inaktibo ang rooftop railgun at ang mga nakapaligid na stun baton. Nagpaputok ako sa mga sumusugod na zombie. Nagpaputok ang railgun ng ilang asul na sinag. Tumama sa ilang zombie sa harapan. Naglabas sila ng isang matinis na sigaw. Ang kanilang mga katawan ay agad na tinusok, nahulog sa lupa, at hindi nagtagal, ay natahimik. Biglang pumutok ang mataas na boltahe. Ilang zombie malapit sa RV ang natugi. Nanginig sila at bumagsak sa lupa. Hindi nagtagal, tumigil na sila. Pero ang mga zombie na ito ay mas matitigas pa kaysa sa mga advanced na mga zombie dati. Hindi lang sila mas mabilis at mas malakas, kundi kaya rin nilang sumalo ng mga tama. Ang railgun at mga bato na pampamanhid ay kayang pumatay ng ilang zombie, pero hindi gaano na kasing epektibo tulad ng dati. Nakatayo sa malayo si haring zombie Luis. Pinagmamasdan gamit ang malamig na mga mata. Isang nakakatakot na ngiti ang gumapang sa kanyang mukha. Umungal siya sa mga zombie sa paligid niya. Agad na binago ng mga zombie ang kanilang paraan ng pag-atake. Naghiwalay sila sa mga grupo. Isang grupo ang patuloy na sumusugod sa katawan at bintana ng RV, habang ang isa naman ay umakyat sa bubong. Gusto nilang wasakin ang depensa ng RV mula sa itaas. Agad kong kinuha ang railgun at pinaputukan ang mga zombie na umaakyat. Isa-isa, ang mga zombie na umaakyat ay natamaan ng railgun. Nalalaglag mula sa RV, tumama sa lupa, at naging malamig na mga bangkay. Pero ang dami-dami ng mga zombie. At naging mas matalino na sila. Kahit na natamaan ang mga kasama nila, hindi sila umatras. Sa halip, lalo pa silang nagliliyab. Umakyat pa sa bubong ng RV. Alam ko kung magpapatuloy ito. Ang depensa ng RV ay malaon ay malalagpasan. Agad akong pumihit at tumakbo patungo sa imbakan ng RV. Kumuha ng isang bungkos ng chili na mga kristal ng pagkasira mula sa espasyo at maingat na ikinarga ang mga ito sa imbakan ng drone. Pinuno ko ang 2 compartment hanggang sa itaas. Bumalik sa control room, mabilis kong inilunsad ang 2 drone ng sabay. Lumipad sila sa hamog ng yelo at makapal na usok sa labas. Umiwas sa linya ng paningin ni haring zombie Luis at napatigil ng matatag sa itaas ng pulutong ng mga zombie. Nakabitin sila sa himpapawid. Marahan kong pinindot ang control button gamit ang aking daliri. Binuksan ang imbakan ng drone at ibinagsak ang transparent na chili na mga kristal ng pagkasira. Isa-isa, ang mga kristal ay nahulog mula sa hangin, biglang nabiyak ng tumama sa yelo. Naglabas sila ng makapal na maputlang asul na hamog ng ilaw. Mabilis na kumalat ang hamog na parang alon. Agad na natakpan ang buong pulutong ng mga zombie, kasama na si haring zombie Luis sa malayo. Ang mga advanced na zombie na natatakpan ng maputlang asul na hamog ng ilaw ay biglang sumigaw ng masakit at nakakapangilabot. Nagsimulang kumawala ng marahas ang kanilang mga katawan. At sa ilalim ng hamog, ang kanilang kulay abo na balat ay mabilis na natunaw, naging malinaw, ang kanilang dating makapal na mga paa at kasuklam-suklam na mga mukha ay unti-unting lumabo hanggang sa naging usok at tuluyang nawala, walang bakas ng dugo o kahit isang piraso ng labi ang natira.
Parang hindi sila umiral. Habang si Haring Zombie Luis ay lumalaban pa rin, umaatungal ng parang baliw. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at sakit na nakatutok sa RV. Gusto niyang isang huling tingin sa akin para maglunsad ng isa pang pag-atake. Pero ang mga kristal ng pagkasira ay masyadong malakas. At ang kanyang katawan ay patuloy na mabilis na natutunaw hanggang kasama ng kanyang mga atungal, siya ay naging usok at nawala sa maputlang asul na hamog ng ilaw. Walang naiwang bakas. Itong walang hiya na sumakop sa akin sa dalawang buhay ay sa wakas nawasak ng tuluyan. Wala na sa apokalipsis na ito magpakailanman. Hindi na ako magdudulot ng anumang problema o anumang banta muli. Nang tuluyang mawala ang maputlang asul na hamog ng ilaw, pinatay ko ang loudspeaker at pinatakbo ang railgun para iskan ang parking lot. Bawat seksyon, pagpapaputok para tiyaking walang natitirang zombie at tiyaking totoo ngang nawala si Luis. Nawala, walang pagkakataong bumalik at saka lang ako sa wakas nakapagpahinga. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng control room, maingat na sinuri ang lahat ng function ng RV. At kahit may kaunting sira ang sistema ng depensa, gumagana pa rin ito ng maayos. Samantalang ang power supply at sistema ng paglilinis ng tubig ay normal na tumatakbo, ganap na hindi naapektuhan. Ang railgun amo lang ang nauubos, kaya kailangan ko itong mabilis na i-restock gamit ang sistema ng pagkopya at sinuri ko rin ang katawan at bintana ng RV. Kinumpirma na walang malaking sira at walang malaking kailangan ayusin sa ngayon. Dahil basta ilagay ko ang advance na coating para sa depensa mamaya, magiging parang bago ito. Pagkatapos ng inspeksyon, bumalik ako sa control room. Tinawag ang espasyo at pinaandar ang sistema ng pagkopya. Mabilis na kumopya ng maraming railgun ammo, bala ng assault rifle, at ilang materyales para ayusin ang RV. Idinagdag sa stock ng RV, nakatingin sa espasyong puno ng mga supply sa mga luntiang gulay sa bukid, at sa mga tambak ng advance na mga zombie at mga kristal ng pagkasira. Parang hindi ako matatalo. Si Luis ay tuluyan ng wala. Lahat ng elite advance na mga zombie ay naubos na rin. Sa ngayon, sa wakas ay makakapamuhay na akong mapayapa. Wala nang palaging pag-iingat sa mga atake ng zombie. Wala nang pag-aalala sa paghihiganti ng walang hiyang iyon. Araw-araw ay maaari ko ng alagaan ang mga gulay sa espasyo. Walang problema, kopyahin at mag-imbak ng mga gamit. Sa libreng oras, nakaupo ako sa RV at nagbabasa ng nobela, nanonood ng TV, nagluluto ng mainit na pagkain, at tinatamasa ang bihirang sandali ng kapayapaan. Pero alam ko rin, ang panganib ng apocalypse ay hindi talaga nawawala. Ang matinding malamig na panahon ay patuloy pa rin. Ang mga zombie ay patuloy na nagmumutate. Sa hinaharap, maaaring may mga banta na mas malakas pa sa Haring Zombie Luis. Pero hindi na ako natatakot. Meron akong hindi masisirang kuta ng RV. Isang malakas na sistema, walang limitasyong kopya ng mga kristal ng pagkasira, at maraming gamit. Yan ang nagpapatuloy sa akin. 2 taon ang lumipas. Ang matinding malamig na panahon na sumalanta sa apocalypse ay sa wakas nagsimulang humupa. Ang makapal na hamog ng yelo ay tuluyang nawala. Ang makakapal na layer ng yelo ay dahan-dahang natunaw, nagpapakita ng matagal nang nawalang lupa. Paminsan-minsan, mahinang sikat ng araw ay bumabagsak sa mga ulap, bumubuhos sa wasak na lupa, nagbibigay ng kaunting init. Ang hangin ay hindi na matindi, may maliliit na berdeng usbong na sumisibol sa mga sanga. Lahat ay papunta sa magandang direksyon, pero ang mga zombie ay nasa lahat pa rin. Gumagala sila sa gitna ng mga guho, nananatiling bangungot para sa sangkatauhan. Nitong mga nakaraang taon, nanatili ako sa aking kuta ng RV, nag-aalaga ng mga pananim sa espasyo. Sa isang pagkakataon, ang mga kristal ng pagkasira sa espasyo ay nagbago muli. Nawala ang kanilang orihinal na transparent na asul na liwanag. Naging mainit na puting kristal. Hindi na sila malamig kapag hinawakan. Sa halip ay mainit. Habang pinipitas ko ang mga bagong kristal, tunog ng notifikasyon ng sistema ay tumunog muli. Malinaw at mahina pa rin. Pinakamataas na pag-upgrade ng espasyo. Nag-evolve ang kristal bilang mga kristal ng paglilinis ng zombie. Maaaring ganap na linisin ng virus sa loob ng mga zombie, ibabalik sila sa normal na anyo ng tao, panatilihin ang kanilang orihinal na alaala. Sinusuportahan ang walang limitasyong pagdoble. Hinawakan ko ang mainit na puting kristal sa aking kamay. Marahang hinimas ito ng aking mga daliri. Tumingin sa mga zombie na gumagala sa mga guho sa labas ng bintana, nagdesisyon ako. Sa nakalipas na ilang taon, marami na akong nakitang trahedya ng mga zombie. Nakita ko rin ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ng mga survivor. Ngayon, may kapangyarihan na akong iligtas sila. Mayroon akong susi upang ibalik ang kaayusan sa magulong mundong ito. Wala nang dahilan para manatili sa gilid. Nagmamadali akong bumalik sa control room ng RV. Binuksan ko ang kagamitan sa komunikasyon. Inakyat ko ang frequency na isinulat ko kanina. Ang frequency ng pambansang grupo ng tagapagligtas. At pinindot ang send. Ito si Clara, isang survivor. Coordinates. Ang abandonadong parking lot sa kanluran ng lungsod. Mayroon akong mga kristal na nakakapaglinis ng mga zombie. Humihingi ng koneksyon sa pambansang grupo ng tagapagligtas. Handa akong makipagtulungan ng buo para iligtas ang mga survivor. Dumaan ang boses ko sa kagamitan sa komunikasyon, matatag at hindi nanginginig. Pagkaraan ng sandali, isang excited at paos na boses ang dumating. Iyon ang pambansang grupo ng tagapagligtas. Nagulat at nagmamadali. Ibinaba ko ang tawag.
at agad akong pumasok sa espasyo. Inactivate ko ang sistema ng pagkopya. Isang mahinang puting liwanag ang bumalot sa storage box. Mabilis na dumami ang mainit na puting mga kristal ng paglilinis. Di nagtagal, napuno nila ang buong storage zone. Hindi mabilang, sobrang dami para bilangin. Naglabas din ako ng maraming supplies mula sa espasyo. Survival biscuits, purong tubig, buto ng pananim, gamot, damit, at pangunahing materyales sa pagtatayo para ayusin ang mga bahay. Inilipat ko lahat sa labas ng RV at inayos ng maayos. Naghintay ako sa pagdating ng grupo ng tagapagligtas. Sa loob ng kalahating araw, narinig ang ingay ng mga makina mula sa malayo. Isang convoy ng pambansang grupo ng tagapagligtas na may kumpletong kagamitan tumakbo papunta sa akin. Ang mga sasakyan ay may kitang-kitang emblem ng pagliligtas. Paglabas ng grupo, nakita nila ako at ang bundok ng mga kristal at supplies. Pagtataka at pasasalamat ang nasa kanilang mga mukha. Hindi na ako nag-aksaya ng oras sa mga formalidad. Agad kong ipinakita sa kanila ang mga kristal ng paglilinis na ginagamit. Kumuha ako ng isa at inihagis ito sa isang zombie na gumagala sa malapit. Tumama ang kristal sa zombie at nabasag sa impact. Isang mainit na puting ambon ang pumalibot dito. Ang zombie ay naglabas ng mahinang hilik. Nang hina ang katawan nito, dahan-dahang naging normal ang kulay abong balat. Ang mga mata nitong walang laman ay unti-unting naging malinaw. Mabilis na nawala ang basa sa katawan nito. Sa wakas, naging tao na muli ito. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito at takot. Talagang nagwala ang grupo ng tagapagligtas. Sumugod sila pasulong. Maingat na daladala ang mga kristal ng paglilinis at mga supply. Sa mga sumunod na araw, sumunod ako sa grupo ng tagapagligtas. Lumilipat mula sa isang lugar na pinamamahayan ng mga zombie patungo sa isa pa. Nagde-deploy ng mga kristal ng paglilinis. Nagliligtas ng mga survivor araw-araw. Parami ng parami ang mga zombie na nalinis at naging normal na tao. Ang ilang mga survivor, matapos maibalik, agad na nabaliw sa paghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay. Nang matagpuan nila sila, nagyakapan at umiyak sila. Ang kanilang mga luha ay puno ng saya ng pagkakita sa kanilang nawala. Ngunit ang iba, matapos bumalik, tumingin-tingin, at natagpuan ang kanilang sarili na nag-iisa. Ang kanilang mga mahal sa buhay ay wala na. Ang kanilang mga mata ay puno ng walang katapusang kalungkutan at pag-iisa. Tiningnan ko sila. Ang puso ko'y sumasakit para sa kanila. Ngunit ang tanging magagawa ko ay tahimik na bigyan sila ng isang bote ng tubig na nag-aalok sa kanila ng kaunting aliw. Lumipas pa ang ilang buwan at ang huling zombie ay matagumpay na nalinis. Ang walang katapusang dilim ay tuluyang nawala at bumalik sa normal ang panahon. Bumaha ang mainit na sikat ng araw sa lupa. Naging malago ang mga halaman. Umawit ang mga ibon sa mga puno. Ang mundo na dating nawasak, unti-unting bumalik ang buhay at enerhiya nito. Agad na nagsimula ang muling pagtatayo pagkatapos ng sakuna. Sa maayos na paraan, umalis din ako sa pagbabantay sa kuta ng RV. At itinapon ko ang aking sarili sa muling pagtatayo. Nakipagtulungan ako sa lahat sa pag-set up ng pansamantalang mga tirahan, pagtatanim ng buto ng pananim, paglilinis ng mga durog na bato, pagkukumpuni ng mga kalsada. Araw-araw ay abala, pero kasiya siya. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw, umupo ako sa isang patag na bato. Hinaplos ng simoy ng gabi ang aking mukha. Dala ang amoy ng damo at mga puno. Itinaas ko ang aking kamay at dahan-dahang hinawakan ang maliit na pilak na singsing sa aking daliri. Ito ay isang alaala na iniwan sa akin ng aking nanay bago siya pumanaw. At pati na rin ang lakas ng loob na nagpatuloy sa akin sa panahon ng apocalypse. Ang aking mga daliri ay sumunod sa makinis na ibabaw ng singsing. Nadarama ang init nito. Isang kalmado at payapang ngiti ang kumalat sa aking mukha. Ang banta na sumasalot sa akin sa loob ng dalawang buhay ay wala na. At ang magulong mundo ay sa wakas ay bumalik sa kaayusan. Ang mga survivor ay unti-unting lumabas mula sa anino ng apocalypse at nagsimula ng bagong buhay. Nanay, nagawa ko. Hindi lamang ako nakaligtas, kundi ginamit ko ang aking sariling lakas upang iligtas ang mundong ito. Mula ngayon, wala nang kawalan ng pag-asa. Tanging walang katapusang pag-asa at kapayapaan.